For today's video, family bonding, Iron Life Vlog, Day 8, Season 1. This is Ron for Iron B Vlog and welcome to my channel. For anything else, I'd like to thank you for the wonderful gift that you given to me this year. Ngayon ko lang nabuksan, supposedly last year pa ito. T-shirt mula kay Rika at Kit. Umbrella from Krisa. Boxer short mula kay Cristel and Anjo. Thank you. Red shade mula Iron Man from Pem and Eds. Thank you. Multifunction tools mula kay Milet and family. Thank you. Kitchen holder mula kay Ice and Ken. Thank you. At higit sa lahat kay Attorney Gorecho for the air purifier. Thank you. I appreciate all your generosity. Thank you sa inyong lahat. Meanwhile, it's time. Ganito ang BGC in the morning. A few minutes later, nakarating na rin ako ng bahay. Wow, Kobe! Tagal na rin ako hindi nakakain ng ganitong chicherya. Lalo na yung potato flavor snack. At ayun na nga, pupunta na kami ng simbahan. 4 PM na. Simba time na. Kasama ko na si Ate Dory, si Ate Mina, si Ate Baby sa sasakyan. Pero pinababa ko muna sila kasi mahirap kumanot ng parking dito sa Santa Clara de Montepalco dito sa Pasig. Hindi ako nakaparking sa loob ng malapit sa simbahan, kaya gumamit na ako ng pinagbabawal na technique. Bumili muna ako sa Jollibee para makaparking lang ako. Then nilakad ko na ang papuntang simbahan. Kahit price lang ang kabiling ko, no? Or Sunday ice cream para makapark lang. Ala, start na yung mass. Tagal ko makahanap ng parking. Jesus bilang pagkakahari niya. Pagkakahari ni Jesus. Narinig namin yung sinabi ng mga bagtas sa mga bagtas ng Jesus na nagsimulan ng mula. Sabi nila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sinangan ng kanyang dalat. Napakali pa kami upang sa kanya siya. Diba totoo nga hari ni Jesus? At dahil dito, narinig din natin na naligaling si Haring Herodes na magamang siya iba. Bakit? Kasi natakot si Herodes na makapawala sa kanya ang kanyang pagkahari at mawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya anong sabi niya? Nagulong siya ng plano na kung saan gusto daw niya makilala itong hari na ito. Pero alam natin na meron na talaga siyang isang pala. Kanya nga nang hindi bumalik itong mga pantas nito, anong nangyari? Nagutos si Haring Herodes na ipapatay ang mga batang lalaking 2 taon pababa. Diba kanya nga meron tayong listahan ng huling innocents, diba? Sila yung mga nagsakripisyo para kay Jesus. Kaya nga, ito ay magpapakita lamang na si Jesus ay isang hari. Dahil sa pagkilala sa kanya. At yung ama niya, ito naman ay makatawan sa kanyang pagka-Diyos. At alam naman talaga natin na si Jesus ay nagmula sa Diyos naman. Ipinadala ng Diyos naman si Jesus nang sa gayon ang ipamay sa atin at nang sa ilagawan niya ang kaligtasan. At alam na natin sa 100% Diyos ang aming Panginoon Jesus. At yung mira, ito may sumasagisan ng kanyang pagiging tao. Alam din natin na si Jesus ay 100% tao. Diba? 100% na tao. Siya ay pinanganak ng mahal na Birhen. Diba? At alam natin na si Jesus, alam niya ang aking nararamdaman, alam niya ang aking mga pinagdadaanan sa buhay dahil siya ay 100% tao. At ikatlo, ipinapakita ng isang ito ng pagmamahal ay nandibiyang natural sa pamagitan ng pagpapaligan. Talagang po ang aking Panginoon Diyos ang kamalangit na unang nagbibigay
Ipinakita niya ito na una pa niya nilikhain ang mundo at bigyan tayo ng buhay. Pati naman ang pinakita na ng Diyos ang kanyang pagtatanging sa atin. At siyempre, yung puro ng kanyang pamimigay ay pamimigay ng kanyang anak o mga anak. At ang anak na ito ay bigay naman sa atin ang kanyang walang pagpapakal sa pag-aaral ng kanyang buhay sa krus bilang pagsunod sa kalooban ng anak. Sabi ko, ang aking pamimigay ito, nakakatawa ko isipin na ngayon pinagpilihan namin ang panahon ng Kristuhan. Bukas na. Bukas na mga marimong alam natin na pagpilihan naman natin ang kapistahan ng Nazareno. Titignan po natin, malaki na talaga nakakataon ang kapistahan ng Nazareno sa panahon ng Kristuhan. Kaya bakit kaya? Bakit? Alam po, sa simpleng ang maliwanag para sa atin, may pinapakita lamang na kapistahan ang Nazareno na hindi na nanatili baka ako sa mundo ng ating Panginoon. Hindi na nanatili ito sa ating baka o walang kuwang ang ating Panginoon. Dahil talaga naman darating ang panahon na makita na si Jesus na pinipis niya ang kanyang buhay, inibigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. At ngayon na, pinapakita ito sa kapistahan ng Nazareno sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasan. At sigurado kong bukas, marami kong naalala na naman, marami kong banda na naman sa tiyaw. Dahil alam namin na marami ang iboto ng Nazareno. At alam namin na marami ang nagkakaman, lahat ang kanilang mga kahihingan para sa Nazareno. At alam naman natin na ito yung paraan nila ng pagpapakita ng kanilang lubos sa pagmamahal sa Panginoon. Ngunit bukas ko kasi, alam natin na hindi magkakaroon ng translasyon. May pagkakaalam ko, may pagkakaikot nito, hindi magkakaroon ng translasyon. Bagus magkakaroon ng wrong day. Kaya parang hindi natin magkakaroon ng pagpasan sa Nazareno. Kaya nga, sabi nga natin, ito ay pansamantala lamang. Alam mo natin hindi ito palagian. Hindi lang ang pagkakataon ng ganitong mga sitwasyon. Kasi nga, dahil sa pinagdaraanan natin, at alam natin na pinag-iingatan ng mga pawasa, lalo-lalo na ating mga kagusulan. Ngunit, sana natin nagdaraan. Ang pinapaalala sa atin, siguro na nila yung mga mamamasan, mga biboto ng Nazareno ito. At ako natin na hindi tayo ang nagbubuhay na Jesus. Sa halip, tayo ay pinabubuhay na Jesus. Ganito na magandang pagnilayan ko dito. Hindi tayo nagbubuhay na Jesus sa halip tayo ang pinabubuhay. Kasi nga po sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, sa kabila ng mga suliranin natin sa buhay, sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, alam natin na si Jesus ang patuloy ang tutulong sa atin. Siya ang patuloy na nag-aama sa ating kakayuan. Kaya nga po, ito nga, naririnig natin, marami nagpapatunay na sila tinulungan ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Marami sa kanila ang pinagbigyan sa kanilang mga kahilingan dahil ang ating Panginoon Jesus ay patuloy na tayo ay inaakay. Patuloy na inaakay at patuloy na pinubuhay sa buhay na pinaglaban. Kaya nga po, sa pagpasok natin sa bagong taon, kilalanin natin si Jesus bilang hari ng ating buhay at hayaan natin buhatin niya ang ating mga paghihirap at suliranin. Siyempre, kaugnay pa rin ang pagpilihan natin ng pagpapakita ng Panginoon. Subukan natin hanapin si Jesus, lalo na sa mga hindi magandang pangyayari sa atin. At alam naman natin na hindi naman nagtatakot ang Diyos. Alam natin na hindi naman siya nagpapabaya sa atin. Ang kailangan patuloy na tayo magkaroon ng
si Jesus sa ating buhay. Kaya pag-uli mo rin tayo manalangin na sana masihan na rin tayo ng ating Panginoon. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. At natapos na nga yung mass. Let's eat na. Medyo gutom na rin ako. Dito kami kumain nila Ate Mina sa the open kitchen. That PH Hasawena. Sa may malapit lang dito sa may Pasig. May bunga Pasig. Ito pala yung menu nila. At ang mga bumili kami ng appetizer sa Suena platters. Mura lang. 6:30 PM na. Sabi nga ng open kitchen, eat and feel blessed. Order na. Order kaming chop suey tsaka beef broccoli. Shanghai roll, fish fillet, at syempre ang tortang talong na paborito ni Aldon. Yum yum yum, gutom na talaga. Atak! Pero syempre, after kumain, selfie mirror tayo. At tatapusin ko itong video na to sa mga good messages about food. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Don't forget to click and subscribe the button for more videos. See you tomorrow!